mga kahimas. Sana nakahubad ako. Sana nakahubad ako. May gawa tayong may gawa tayong Nissan Urban. Maglilinis tayo ng kisame. Yan, napakadungis. Yung procedure ng paglilinis ng kisame mga kahimas, meron na ako dyan sa aking channel. Pakivisit nyo na lang. Pati yung mga air vent. Yan. Yung mga diskarte ko paano maglinis ng kisame. Tsaka mga air vent. So lahat yan, yung buong taas, buong kisame or ceiling, then lahat ng air vent sa taas, linis din yan. Hanggang dito sa gray, ang ano niya, ang end. Okay. Yan, hanggang dito. Siyempre kasama rin yung mga gilid ng yung seatbelt, yun, mga sulok na yan. Kasama yan. 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 Pwede nyo tanggalin yan. Okay. Sa mga gusto maglinis ng kisame, pwede nyo tanggalin yan. Gamit ko lamang dyan ay degreaser. Pero kung meron kayong multi-purpose cleaner, pwede rin naman yun. Pwede rin yun. At kung meron kayong foam, pwede rin yun. Pero ako ay ginagamit lamang ako ng microfiber pampunas dyan. So kung wala kayong steamer, okay, mga automatic steamer palinis ng kisame. Yan. Kung wala kayong steamer, kuskusin nyo lang ng maigi. Hindi naman porke may steamer ay umasa agad kayo sa steamer. Syempre sa steamer kasi ang panglinis ng interior, ang kailangan doon ay kuskus pa rin ng tao. At huwag mong iasa lagi sa chemical, dahil pag binugam yung chemical, ikaw pa rin talagang gagawa doon. Kailangan pa talagang punasan ng maigi, dahil karamihan ngayon mga chemical na mga pang interior ay mga peke, diba? Yan. So wait lang, baka after nitong ban, ito mga sa BIOS. Ito yung ginawa ko kahapon yung isa. Yan. So ganito magiging kulay nun. Nitong isa na to, pag binapping, may mga parts lang na kailangan i-retoke. Ito yung mga galing mga bangko, yung mga repo kung tawagin. Yan. So ano siya, ang kulay niya ay madumi na, puro libag na. Yan. Hindi katulad ng ginawa kong yun, isa na yun, di ba? Maganda na tignan. Ang wet paint kung tignan. Yan. So may kailangan pa kasing i-retoke yan. Hindi kasi pwedeng ibenta yan ng ganyan ng itsura. Kasi pwedeng baratin ng pwedeng baratin ng buyer or ayawan ng mga buyer ng mga arte, di ba? Meron kasi mga buyer na ayaw nila na may gasgas ng sasakyan kahit second hand na bibili. Kaya ang gusto nung may-ari nito ay iparetoke muna bago ibenta. Yan. Same nun. Parehas lang yan. Kaya makikita nyo yung mga kaibigan ay napakakinis na. Diba? Kung kumpara mo dito. Yan. Eh ito ay wala pa kasi itong bapping. Yun ay nabapping na. Binapping ko kahapon. Yan. So nai-upload ko na rin yan kahapon. Yung video niyan kung paano kayo binapping at kung anong itsura niyan. Then sa pagliliha. Wala pa lang yung may-ari para ipa-car wash, hindi pa nadating. And dito muna ako. Baka dito muna ako after nito sa Wigo. Ayun. Pinapreparasyon na lang pala para pinturahan. Ayan yung mga air vent, napakadungis mga kahimas, di ba? So ito, yung mga cases na ganito mga kahimas. Yan. Yung mga himulmol, yan. Kaya pa yan ng shape or pang-ahit. Kaya pa yan, yung parts na yan. Yan. Yung pang-shape lang na pang-ahit. Pero syempre, ang pinakamaganda niyan, basahin mo lang ng bahagya. Parang para sa bigote rin pag tayo nag-aahit. Kailangan mo nang basahin para mahagod ng pumantay. Yan. So, ayun. Yan. Mamaya papakita ko sa inyo sample ng kahit small parts lang paano ko linisin yung kisame. Okay, papakita ko sa inyo yung pagbabago. Ayan.
So ayan na po yung kisame. Bali kalahati pa lang natatapos ko. Dito sa part na to hindi pa. Kaya marumi. Ayan. Then sa unahan ganoon din. Ayan, puro libag. Diba? Ayan. Yun. Libag. Yan. Yan, libag. Diba? Pangkaraniwan yan lalo na sa mga pambiyahing mga van. Mga pampasahero. Siyempre yung mga pasahero nakapahawak din dyan, marumi yung kamay or bagahe, kaya ganyang kadungis. Ayan na. Siyempre kasama rin yung air vent, linis na yung air vent. Ayan. Ayan, kabilaan linis na rin. Meron na siya mga gas-gas, baka sa mga ano yan, sa mga bagay na kumukuskus. Ayan. Yan, kung gusto niyo mawala yung himulmul sa mga kisame mga kahimas, parang ganito lang yan. Ayan, ito yung tapos ko na. Yan, diba? Ito yung hindi pa. Diba? Yun. Ito yung tapos na. Support na yun. Ito yung hindi pa. Kaya nakita mo maraming himulmul. Ito yun. Yan, maraming mga himulmul. So blade lang yan mga kahimas. Ayan. Pangahit lang. Pang shape na pangahit. Bigote. Nabali sa sample lang ko sa part na yun. Pati yung air vent. Wala kung paano maglinis ng kisame. Nawala akong gamit na steamer or automatic na pang sealing shampoo. Interior detailing. Ang gamit ko lamang ngayon ito, stick. Yan. Stick barbecue. Kaya chopstick, hinasa ko lang sa bato. Yan, kaya tumulis. Kabilaan. Then toothbrush sa mga part na dapat toothbrushin. Then wash mitt na light color para makita ko yung dumi. Siyempre meron akong powder, then tubig, hinalo ko na para meron ng banlawan ng basahan. At meron akong degreaser. Yan. Yung mga multipurpose cleaner, meron din naman, pwede rin po yun. Yung nabibili sa mga handyman, Blade at Ace Hardware, pwede rin po yun. Pero syempre, kailangan din basahan nyo rin yung mga instruction nya. Yan. Hindi po ako nagamit ng Sonrox sa kisame dahil kahit po banlawan siya ay amoy Sonrox pa rin. So umiikot po sa aircon, nakaka-suffocate po. Hindi po ako nagamit ng Sonrox. Powder lamang po, yan. Powder, yan, tubig, degreaser lamang po gamit ko. Hindi rin po ako nagamit ng ng mga brush pag sa kisame. Nakakano po siya, gas-gas ng mga tela. Kahit sa mga bangkuan po at carpet, di po ganoon nagamit niyan. Nagamit po ako sa carpet, pero hindi naman ho ganoon katalas yung yung hibla ng brush. Meron po kasi talagang brush na ang hibla ay matalas. Hindi ako nagamit nun, nakakano po siya, nakakahimulmul ng carpet. Sa mga kisame, bangkuan, ayan. Kaya payo ko sa mga gusto maglinis ng mga mga kisame, iwasan yung gumamit ng yan, Sonrox at brush. Iwasan nyo po. Ang brush po ay nakakagasgas ng mga tela. Okay. Ang Sonrox naman po ay mabaho sa kasaylong. Yan. So pakita ko sa inyo sample paano ako magtrabaho ng ganito na paglilinis ng kisame at ng mga air vent. Okay. Hindi po ako nagamit ng mga excuse me. Hindi po ako nagamit ng mga ng mga dito, paintbrush, yung mga air vent. Hindi po ako nagamit niyan. Dati po gamit ako noon, kaso nga ang problema na-discover ko lamang po na parang itinutulak mo lang yung dumi papasok sa loob. Okay, hindi mo nalilinis ng ayos. So yun, na-discover ko yung lang, kailangan ko ng stick, then tela. Ayan yung kisame. Tingnan natin. Marami. Yan. Gilid. Diba? Marami. So yan, laki natin dito. Yan, tingnan tayo yung cameraman eh. Nandiyan na yan.
plastic sa loob. Dumi. Wala naman. Excuse me. So paano nyo malalaman na malinis na yung air vent? Okay? Kailangan wala na siyang dumi. So ito yung una, ito yung pangalawa, ito yung pangatlo, ito yung pang-apat. So marumi pa rin. Kailangan nyo pa rin siyang balikan. Okay? Kaya like color ang gamit ko na basahan para makita nyo talaga yung dumi. Okay? So pag malinis na siya, makikita nyo sa basahan yun na wala na nasamang dumi. Napakarumi niya. Diba? So konti na lang, marami. Konti na lang, diba? So ayun, malinis na siya. Ito na yung huli. Ginawa ko, malinis na. Okay, ganoon lang. Gamit kayo ng mga light color na basahan para malaman nyo rin kung malinis ba yung ginagawa nyo. Okay, yung finishing niya. Kasi pag marumi ang basahan nyo na hawak, na pinupunas nyo ron, parang binabalik nyo lang yung dumi. Kailangan, pag marumi na, banlawan nyo na yung basahan bago nyo ulit i-apply. Diba? Para yung dumi hindi nabalik.
Ganoon din sa kisame sa mga tela. Lang. Bawasan ko siya. Sa kisame naman, ito magamit ko sa mga tela. Ang pwedeng degreaser, pwedeng multi-purpose cleaner. Yung nabibili sa mga handyman, S hardware at blade, pwede po yan. Spray nyo lang dito. Huwag nyo nidirect kasi kung mabaho yung amoy, malalanghap nyo kahit meron kayong mask. Kaya direct nyo sa basahan. Pinakamainam po. Ayan. Pwede kayong gumamit ng mga foam, pero ako ay ito gamit ko. Dito ako sanay sa mga basahan, microfiber. Yan lang, basahan lang. Left and right lang naman. Okay, pag left and right nyo, pababa naman. Pero syempre, bago nyo i-apply yung basahan, check nyo muna itong basahan kung marumi na. Gamitin nyo naman ay yung part na malinis. Ayan, diba? So, degreaser ulit. Ano yung sa basurero? Sa basurero. Hindi na ako natulungan, matinig ko. Degreaser ulit. Okay. Naka, wala yung may-ari. So, pahalang naman tayo, pahalang. Tauhan lang kami rito. Pasalamat naman. Wala lumalabas. Kapila. Okay. Yan. So, mapakita ko yung marumi, yung part na marumi. Diba? Marumi siya. Ito yung panguna. Ito yung pangalawa. Kasi ito man i-apply ko, medyo malinis. Check ulit kung check ko ulit kung malinis pa. O kung marumi pa. Okay. Apply ako ulit ng degreaser. Saan apply ko ulit. So marumi pa siya. Kailangan ko pang balikan. Balang ko muna itong basahan. So kailangan, bago nyo i-apply yung basahan, kailangan pipigaan nyo ng maigi. Bandawan nyo ng maigi. Para hindi mabasa yung kisame. Meron kasi yung kisame na lawanet at gawa sa fiber. Gawa sa... tama, fiber nga. Gawa sa fiber. Yung fiber pwede mabasa. Pero yung mga lawanet hindi pwede. Nadudurog. Based on my experience. Kaya share ko lang sa inyo. Sa mga car wash boy na gusto matutong mag-detail, yan, ganyan lang, basic. Pag wala kayong mga steamer, pwede po yan. Sa mga car, o sa mga car owner na tinatamad pumunta sa mga car wash, yan, pwede nyo gawin yan habang ECQ. Para luminis ang inyong mga sakyan. So, ito ulit. Malinis, i-apply ko ulit siya. Check ko kung malinis na. Marami pa. So may konti pa rin dumi. Yung kabila namang basahan. Yan. Ito yung una kong pinunas. Baliktarin ko na lang. Para mas secure. Yan. Diba? Kabilaan. Okay. So apply akong degreaser. Konti lang. Diyan sa basahan. Tatlo. Yan. Play ko ulit.
So, okay na siya mga kaimas, malinis na. Malinis na. Okay, ganoon lang. Para malaman nyo yung, yung malinis yung ginagawa nyo, gumamit kayo mga light color na basahan. Diba? Para makita nyo rin yung mga pagbabago. Huwag kayong gamit ng brush, nakakasira ng tela. Siyempre, kailangan tiisin nyo rin yung sakit sa batok kasi nakatingala. Yan. So, ganoon lang yung mga kaimas, yung mga procedure, mga basic, sa mga car wash owner, pwede nyo i-recommend sa mga customer. Ang singil kasi nito, pagkakalang mo kasi, ay 1K pag mga van. 1K, pera pa yung singilan sa car wash. Meron din naman promo, nakasama na yung car wash, 1K. Yan. Kung meron kayong lalo sa mga, sa mga biyahero, yan, mga papuntang Alabang, point to point, mga balang gamit, ang medyo gipit sa panggastos, tamad magpa-car wash dahil kapos ng pera, yun, pwede nyo gawin yan sa mga sasakyan nyo. Lalo sa mga driver, yan, ang mga nangangamuhan, para matuwar naman yung inyong mga amo. Dahil maalaga kayo sa mga sasakyan. Yun yung pinaka the best doon. Diba? Kaya sa mga car wash boy, payo ko sa inyo, huwag kayo gumamit ng ang brush, huwag kayo gagamit. Maghihimul-mul yung tela ng kisame. At wag yung ang basang-basa na basahan, ipupunas nyo, kaya pigaan nyo ng maigi bago nyo ipunas para hindi masira yung lawan net or kisame kung tawagin. Sealing. Alis muna ako. So ganyan lang ako maglinis. Hindi ko kailangan ng steamer kasi nga meron din naman ako yung experience sa steamer. Paggamit ng steamer, meron naman akong diskarte. Basta lagi nyo lang ingatan yung mga air vent na masira. Kasi naro po kasi yan eh. Huwag kayo baklas ng baklas. Ng mga kisame, huwag kayo baklas ng baklas. Dahil yan ay nadi-disalign. Kung hindi naman authorized na baklasin at kailangan linis lang, pwede. Pero kung maglilinis ng mga aircon, mga van, pwede yan, kakalasin nyo talaga yung kisame. At kung order din ng mga car owner, car wash owner, at mga may kanya ng sasakyan na pakibaklas ng kisame, okay, pwede nyo baklasin kasi decision nila yun. Para in case na masira, pero syempre, upang maiwasan nyo ang pagkasira, pag-aralan nyo na maigi yung mga area. Kaya magtanong kayo sa marunong, yan, para hindi kayo maligaw or malito. Okay na. Bila. Bala. Ayan, okay na to. Itong isang air vent, okay na. Ito hindi para ito tapos. Tsaka dito. Yan, hindi pa ako tapos dyan. Bala dito, linisin ko pa to. Then to. Yan, linisin ko pa yan. Then itong paikot na ito. Yan, pati dito. Linisin ko pa rin yan. Siyempre, yung sa harapan din kasama. Yan. So, pinakita ko lang yung sample kung paano maglinis ng kisame. Para in case na gusto nyo maglinis ng kisame, meron na kayong tutorial, di ba? Ito na yung tutorial. Sa pagbabapping naman, meron ako dyan sa channel. Pag-visit nyo na lang, interior detailing, pagbabaklas ng carpet, paglalaban ng mga bangkuan, pagtatanggal ng mga acid rin sa salamin, pagbabapping wax, at manual wax. Then engine wash, meron din ako dyan. Visit nyo na lang. Then sa paglilinis ng mga chrome, meron din ako dyan. Pagbabapping ng headlight, meron din ako dyan. So wait lang, tapusin ko muna to. So ayan mga kahimas, tapos na ako rito sa part na to. Itong mga to mga kahimas, tama yun ng sigarilyo. Okay, tama ng sigarilyo yan. Ganyan nangyayari pag mga tama ng sigarilyo. Yan. So doon sa part na yun, di ba ako tapos? Malibag pa. Yan. So dyan lang ako sa part na yan. Then dashboard naman ako, sidings,
then yung mga bangkuan, bahagya, then flooring. Then kakabit na yung mga bangkuan. Yan. Diba, marumi. So mamaya malilinis yung mamaya yan. Okay? Oh, wait lang ha. So ayan na mga kahimas, okay na. Malinis na po siya. Siyempre yung mga ang tawag dito, air vent, okay na rin po. Nalinis ko na rin. Kung paano yung ginawa ko rin sa mga ginawa ko dyan sa kabila, yung tutorial doon. Ganon din po ginawa ko dyan, stick po tsaka basahan, then degreaser. Yan, pati itong visor, nalagay ko na rin. Kabilaan, din yung handle. Yan, nilagay ko na rin yung mga handle niya. After kong linisin. Yan, merong lamok talahib. Yan, mawawala rin yan. Mablower ko yan after ko magkabit ng mga bangkuan. Yan. Kaya kasi tinanggal yung mga bangkuan mga kahimas ay pininturahan to mga puti. Yan. Yan, body color. Pininturahan yung paikot kaya tinanggal yung mga bangkuan upang mapinturahan ng maayos. Yan, hindi mga ganon, mga puti. Paikot. Yan, para mapinturahan. So, kakabit ko na yung mga bangkuan. Ayun. Kakabit ko na siya. Binaking ko muna bago ko ikabit. Yan, pagkakabit ko, pupunasan ko lang ulit ng basahan yung flooring dahil tinapakan ko siya. Diba? Para malinis tingnan. Ayan. At ngayon nga po, napanood nyo na nga po yung video na ginawa ko doon sa Nissan Urban. Diba? Yung tutorial, basic tutorial ng paglilinis ng kisame na walang gamit na steamer or automatic cleaner. Okay? So basahan lang po ang gamit ko, and degreaser, and powder, tapos tubig, stick, at syempre tubig na may timba, di ba? Timba na may tubig, 'yon. Di ba? Yan, okay na po siya, mga kahimas. Yan. So makikita niyo rito mga kahimas, ito kasi ay tinanggal na tong tinanggal na kasi itong tong nilinis kasi tinanggal na kasi tong kisame kasi sabi sa akin nung may kanya nitong sakyan ay pinalinis niya raw yung aircon. Yan. Kaya nangyayari, pag binabaklas yung mga kisame, ganyan nangyayari mga kahimas. Kulubot. Okay? Kaya hindi ako nagbabaklas ng mga kisame kung hindi naman kinakailangan. Dahil nangyayari po talaga yan. Ang bumabaloktot. Yan, nag-disalign. Kaya sa mga magbabaklas ng mga kisame, ay ingat, doble ingat. Okay, kung di naman importante yung gagawin nyo, huwag nyo nang baklasin. Kung maglinis ka ng mga aircon, pwede naman. Yan. So yun, yung mga air vent, hindi ko siya binaklas. Kaya naman siya ng stick, pero pwede naman baklasin yan. Pwede rin. So hindi ko lang binaklas kasi pwedeng ma-disalign na naman yan. Pwede na ma-disalign yan, kaya hindi ko na binaklas. Nilinis ko na lang, gamit ako ng degreaser, microfiber, tsaka stick. Yun lang ginamit ko dyan. So, malinis na po siya. Ayan. Paikot. Yun. Diba? Ayun. Salamat ulit. At umabot ulit kayo hanggang sa katapusan ng aking video. Mga kahimas. Thank you for watching. Shoutout sa lahat ng viewers, new subscriber. At sa mga darating mga subscriber ko, welcome na welcome po kayo. At kung nagustuhan niyo po ang video na to, please like, share, subscribe, and click the notification bell button para updated kayo sa mga new uploads, car wash tip tutorial, and auto detailing technique. Ayan. Hindi po ako professional, pero may kakayahan naman po siguro akong mag-share sa mga gustong matuto. Ayan, katulad ng lagi kong binabanggit sa mga upload ko, sa mga car wash owner na mga baguhan, mga car owner na ayaw magpa-car wash, sa mga car wash, and mga new car wash boy na gustong matuto ng mga technique ng mga detailing. Yan, andyan po sa aking channel, pabisit nyo na lang po yung mga tutorial, marami po ako dyan. Then kung may katanungan po kayo, pwede po kayo mag-comment sa aking channel. At sa mga gustong pa-shoutout, comment lang po para ma-shoutout ko po kayo. Isa na po kayo para ma-shoutout ko po kayo. So paano po, hanggang dito na lang po ako. At magkakabit muna ako ng bangkuan. Ayun po yung bangkuan sa likod ko. Yun. So yun, thank you so much. Keep safe and God bless. Lagi po tayo mag-mask kung tayo maglalabas ng bahay. Then face shield at magdala ng alcohol kung kaya naman. Distansya sa mga kausap natin. Okay, no holding hands.
Yun, thank you so much. Ingat po kayo parati mga kaimas. Bye-bye po. Bye-bye. Hanggang sa muli po. Bye-bye. Bye-bye po.